nila sa ibang bansa. Sir PJ, paano ba yung routine mo dito pang araw-araw na ginagawa mo sa kambing mo? Yung para lang yung halimbawa may makapanood na baguhan na magkaroon ng idea. Yun lang, Pagising na umaga, paano routeine na ginagawa pagpapakain sa kanila? gano'n lang ako, papainom na may konting feeds, yun lang. Tapos, Ayun lang muna ang unang ginagawa mo, pagpapainom ng feeds. Sa umaga, yun lang akong parang magiging trabaho ko sa kanila. Pag nakapag-monitor ako dito, Anong oras ang kumpay? Yung mga ganun? siguro pagkahatid ko ng mga eskwela, ganyan. Pagkatapos mo magbigay ng feeds, nagpapahinga muna sila bago kumain ng... Hindi, sa umaga, sa mag-aasikaso ako ng mga bata ko, mag-ahatid ako ng estudyante. Makakabalik ako dito mga 7:30 o 8. Doon ako mag-uumpisa sa kanila hanggang tanghali na yon. Okay, ano? Uunahin ko sa kanila, magpapainom ako ng may konting feeds. Pagka nakapahinga ko, nakapag-linis ako ng aking kambingan dito, saka ako magkumpay. Minsan naabot na ako ng alas 11 o ala 1. Magkumpay. Maglilinis, magdadako pa ng mga... Sa hapon wala na? Binibigyan ko pa. Hapon ulit? Dalawang beses na lang. Dalawang beses. Dalawang beses. Wala ka dito na-encounter na nabobloat ang kambing mo? Wala naman ano? Basta nakaramdaman ako na hindi maganda ang timpla nila, sobrang busog. Ay nagsusupa na agad ako ng mga mantika. Oo nga. Makontra na agad. Yun, mantika ang ginagamit ni Sir PJ. Na pangontra sa mga possible na bloated na kambing. So hindi na, may mantika na agad. Hindi ka nang bibigyan soda na mantika na. Madulas yun sa lalamunan na yun. Magbibigay siya ng pampalabas ng gas. Ang mantika nakakatulong. Kaya mawawala ang kanyang bloat. Makakadighay, makakautot na. Pagka sumupa ka ng mantika, maramdaman mo, didigay siya ng mabaho. Oo nga, ayun na mahalaga. Yun ang gas. Ayun ang gas, ay mabaho nadighay. Tapos magkaiba pa yung yung impatyo na tinatawag. Impatyo? Ang impatyo naman sa sobrang busog niya, hindi niya kayang tunawin ang kinain. Okay yan. Yun ang tinawag na magkaiba ang bloated sa impatyo. Tinatawag na impatyo. Dahil ang impatyo sa dami niya nakain, sobrang busog, walang hangin ang laman. Ngayon hindi na kayang tunawin yan. Kalimitan, paano ginagawa mo pagka ganun nangyari? Pagka ganun ang mga sistema, talagang sabi nga, kutsilyo may sinang kailangan mo. Wala ka ng... Uunahan mo na. Wala ka ng remedyo. Yun ang doon. Sa bagay nga. Kaya minsan masama din yung sobra lahat ng sobra masama. Nagko-control ako, aalis ako, may emergency akong alis. Mas gugustuhin ko siya ng gutom kaysa sa bibigyan ko ng kumpay na marami. Dahil baka nga pagdating ko, sobrahan siya sa busog. Mahirap na Oo. Tapos minsan may emergency pa na hindi ako nakapagpainom sa umaga. Walang laman na liquid ang tiyan, sikmura. Yun ang nakakatakot. Pero kung halimbawa nakain pa naman sa umaga, ay walang problema siya magbusog. Yung sobrang busog basta nakain mo siya. Yun ang sa akin ditong practice. Sir PJ, matanong ko lang. Maganda ba ang industriya ng goat farming? Para sa akin, malaking naitulong. Malaki na itulong sa iyo? Para sa akin. Dahil ako naman, sinabi ko nga, nag-focus ako sa pagkakambing Tama. Kahit nga sa magulang ko, hindi na ako nakakatulong. Basta sabi ko, nag-focus ako sa kambing. Wala akong ibang gagawin kundi magkakambing, mag-aayos ako ng kambing. Kung anong kailangan sa kambing, ginagawa ko yan. Dahil sabi ko, sa kambing ako nakuha ng pagkikitaan. Bali ngayon, ang trabaho mo lang ay magkambing na. Dito ka nakapokus sa iyong farm. Oo, kambing ako. Dahil ginagamit sa pagpapaaral ng aking anak. Bali, ito na ang nagiging source of income mo pantos sa mga pag-aaral na anak mo. Talagang hanap buhay. So yun, narinig nyo nga mga tropa na si Sir PJ, wala siya ibang ginagawang trabaho kundi mag-focus lang sa kambing. Dahil ito po ang kanyang source of income na rin. At the same time, libangan niya na parang tinuring niya na rin na pamilya, mga alaga niya. Ayan. Talagang pinagkukuhanan ko ng panggastos sa mga lahat. Ito na sa lahat ng gasusin. So yan, naniniwala naman tayo dyan dahil ganun din tayo. Ranas natin lahat yan. Sir PJ, matanong ko kayo, magkano ang pinakamahal na kambing na nabenta nyo dito dati? Ano lang, 3.5 months. 3.5 months? 1K.
100. 100,000. Oo. Yun, 3.5 months, 100,000 mga tropa. So yung mga makakapanood dito ng mga first time at wala sagot farming industry ay hindi nga maniniwala. Hindi sila maniniwala na sa mga ganong presyuhan ay nakakabenta tayo ng ganong kamamahal na kambing. Ayan, tingnan nyo naman ang quality. Tingnan nyo naman ang itsura, oh. Talagang tsagaan. Hindi man niya bumili tayo ng mamahaling kambing, makakapagpalabas tayo ng maganda. Talagang sabi nga, pagpapalabas ay paswertihan. Pero nung una talaga malaki din ang pinuhunan mo, no? Parang hindi ako masyadong namuhunan ng ganun. Kalaki dahil nagpa-upgrade eh. Nagutay-utay ka, no? Oo. Tapos yung nabebenta mo nga ng tatlo, makakabili ka ng isa, parang gano'n. Parang pag nag-breed ka ng anak, benta, upgrade ano? At saka iba yung talagang kung magpaparami ka ng alaga, hindi mo nararamdaman na nahihirapan ka ng gano'n. Iba yung saya pag dumadami, no? Pero pagka marami, hindi ka nahihirapan magpundar eh. Di ba, may lumabas sa isang maganda. Pwede mo siyang sabi nga, itagaw. Ang sarili mo muna yan. Benta ka ng benta ng mga sabi mo na medyo hindi mo gagawin materyales. Pero pag pupunte, ang alaga mo, tapos wala ka nga mapalabas na maayos, yun ang mabigat. Wala kang magiging materyales. Hindi mamili ka na. Oo, bumili. Yun yung iba, ang dami na ng alaga. Hindi makapagpalabas talaga ng gagawing materyales. Kaya ito, kasabihan naka-jackpot ako dito. Ang ganda naman talaga, oh. Ayun ang tunay na quality. Bali Sir PJ, kung halimbawa may interesado na bumili ng kambing sa iyo, saan ka ba nila pwedeng kontakin? Sa Facebook ko lang, PJ Bay, Kabiteño. Yun, PJ Kabiteño. Kung halimbawa may interesado sa mga kambing niya, pwede nyo rin ako i-PM. Dahil kilala natin Sir PJ, isa nating matalik na kaibigan. So nakilala natin siya sa pagkakambing lang din mga tropa. Kaya dito sa pagkakambing, hindi ka lang magkakaroon ng hanap buhay, hindi ka lang magkakaroon ng libangan, kundi magkakaroon ka rin ng maraming kaibigan. Ayan. Tulong-tulungan lang tayo, walang inggitan, suportahan sa mga kasamahan natin na nagkakambing. Ayan. Sir PJ, ano ba message mo sa mga gusto mag-umpisa ng pagkakambing o yung mga napapaisip pala na pumasok sa industriya natin? Anong message mo sa kanila? Bago mag-umpisa siguro kailangan may idea. At yung idea, kailangan mong pagka nagsimula ka, kailangan mong magamit yon. Hindi parang pansarili lang ang kaalaman mo. Kailangan may mapapagtanungan ka na maayos. Tapos kung gusto talaga magparami, ayun, mag-focus sa nutrition, patungkol pati sa medicine. Tapos yung mga pagkain na hindi mo talaga bibilhin, ayun, yun ang parang nakikita ko. Kailangan maaluwang ka sa iyong mga pagkain ng hayop kung magpaparami. Tama. Dahil lalo na kung dumaan ang panahon ng tag-init, ang dami nang dumadayo dito mga taga-Kalatagan dahil ang Kalatagan, alam naman natin na agawan talaga sa kumpay, no? Pagka panahon tag-araw, puro lupa na yan eh. Wala halos na Hirap abot dito ng pangungumpay. Ngayon, yun ang isa na rin nakikita ko na kung gusto talaga magparami, kailangan mong paghandaan ng kakainin ng iyong mga alaga. Ayan. So yan mga tropa, dito ko na muna tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood and God bless.